And thank you po, ma'am. So, I have class kasi kanina. So, yeah, bumiyahe pa ako. So, oo nga, nakabalita na ba lahat ng issue tungkol dyan? So, good morning po everyone. Thank you po for for coming. Thank you po, thank you po. So, I would not take long. Yeah, sorry po ako medyo pagod kasi I had class din kanina, 8:30. So, yeah, biyahe tapos uwi. So, maybe we could take this again for another 2 hours. Tapos ang gagawin ko po ah is I'll send a Google form po ulit na kung saan para makapag-practice test kayo. Okay? So inaayos ko na siya, then I'll send it ulit po kay Sir Caps para makapag-practice po kayo. I think that's 30 items lang naman. Makukuha niyo rin po yung tamang sagot. So may abstract reasoning doon, tawag doon, logic assumption, conclusion, tapos word analogy, tapos sequencing, and Venn diagram. So para at least ma-practice kayo bago mag-exam. Kailan ba exam? December ano? December ba? January? Hindi ako sure. Anyone? Kailan ang exam? December 10. Lapit na pala. Okay, yeah. So that's next Friday. Yeah. So ayusin ko lang yung practice test na yun sa logic para makapag-practice pa kayo next week. Okay? Yeah, God bless everyone. Malapit na pala ang exam. Yeah, I'm rooting for you. Siyempre, ah yeah, lahat naman ng copies sinisend sa inyo. I think ito nasend naman sa inyo. Magsisend na lang ulit ako kay Sir Caps. Okay, para makapag-practice test kayo. Siyempre gusto ko lahat kayo makapasa. Okay? O mamaya na yung Katniel na yan, baka nagmo-multitasking kayo. Okay? Sa akin muna kayo makinig. Tapos pagtapos na nun, may hanggang bukas pa yan, mga 1 buwan na issue yan. Okay? Baka di kayo makapasa, kakaisip nyo yan. Okay, dito muna kayo sa akin. So mamayang usapan na 'yon. Okay. So, ayan. So let me start. So again, ito yung mga ni-review natin kanina. Baka wala kayong masagot, yan ang masagot nyo. Kaya mamaya na yan. Okay. Kaya ito na lang muna. So, ah, gag yeah. So, yan. Ayun. So again, ito yung mga discuss natin yesterday. So conclusion and assumption, word analogy, again yung data interpretation niya kasama. Sa civil service meron yun. Then we have Venn diagram, sequencing, tapos abstract reasoning. So, yan. So, na-discuss natin siya last night. So, sisend ko na lang dito kasi ito yung PowerPoint na may mga sagot. So, para pag ni-review nyo po yung video, ah, pwede nyo pong, pwede nyo pong ano, pwede nyo pong balikan to para makita nyo po kung bakit yan po yung sagot. So, I'll send na lang this copy po ulit. Ay, yung sinend ko kasing copy kay Sir Caps, wala pa pong sagot yun. Okay? So, ayan po yung ganyan. Okay? Yan. Yes, meron po, meron po. Ayan. So, ito po ulit yung mga sagot natin yesterday. Okay? Now, yeah, papayawan natin to ulit. Reviewin natin to kung paano naging ganyan ulit yung mga sagot. Okay? Pero punta muna tayo sa re-reviewin natin tonight. Siguro by 11. Mabilis lang to today. Mabilis lang to review natin. So, isang kailangan yung ma-notice is that or kailangan yung malaman is yung wala ko. Palipat-lipat. Ayan. Again, yan po yung syllogism natin last night. Okay? So usually you're gonna do it by Venn diagram. Okay? Yung ganyan pong illustration kung nakikita niyo po, all A is not A and all A is not. All
A is equal to B. So we're gonna use that. Then sum A and B, okay po. So that's Venn diagram. One thing that I'm also discussing to you is sequencing. Importante po kasi yung sequencing. Kasi I've seen it sa lahat again ng reviewers na may ganito pong type of test. Okay? Wherein po, there would be informations like this, and definitely you'll try to, I call this sequencing. Okay? Ang tawag ko lang po sa kanya is yun para po mas madali niyo siyang maintindihan kung anong gagawin. Kaya if you encounter a test questionnaire like this, usually ang kasama niya yung mga questions sa Venn diagram. So usually yan ang mga kasama niyang tanungan. Okay? So ay wag po kayo magsulat sa ating whiteboard. Ay sorry po, excuse me po. Yan, wag po kayong para po hindi ma-distract yung mga ano po, yung ating mga nakikinig. So please lang po. Ay, ayan, wag po kayong magsulat, mga ma'am and sir. Okay, thank you po. So, yeah, baka palabasin po kayo dito. Kaya baka hindi nyo po matapos yung review, sayang naman. Okay, sayang po yung binayad. So please, let's respect the screen. Okay, thank you po. So again, usually, itong sequencing na to, makikita nyo to sa sa mga questions na ganito. So usually magkasama sila. So somehow you would encounter what? You would encounter five questions siguro, let's estimate. Five questions na may ganito, tapos let's say another five questions na may sequencing. Siguro ganun yung pagkakaayos nila. So kaya either way, lumabas man siya o hindi, at least na-review natin. Mas safe na yon, di ba? Kaysa sa hindi natin siya na-review tapos lumabas. At least kung hindi siya lumabas, at least may idea kayo kung paano siya gagawin. Okay po? So, let's start with sequencing. Again, ang tawag ko po dito sequencing kasi ganun po yung way to solve it. So, ganun po yung paraan para masagutan niyo po yung mga tanong na ganito. Okay? O yan. So, kung meron yan, ayan, talagang kailangan natin siyang pag-aralan, di ba? So, basahin natin yung question. So, this is number 18. Ito po yung nangyari sa atin. Ito po yung karugtong ng questionnaire natin last night. So, basahin po natin. Uh, V is taller than X, but shorter than Y and Z. W is shorter than Y, but taller than X. Taller than Z. Arrange all five in a row accordingly to height. So, lahat daw sila in-arrange according to height, with starting to the smallest, going to the tallest. So, what is the correct order of the arrangement from left to right? Or let's say from smallest to tallest. Okay nga, sige nga. Tingnan natin kung anong sagot nyo. So again, you have to arrange them left to right. From smallest to tallest. Okay? So, yeah, I think na-review natin siya before. Pero, tignan natin kung makukuha natin yung sagot. So, insert na tayong text box. Yeah, sige. Tingnan natin. So, kung anong mga sa possible na sagot. So, ituturo ko po sa inyo kung paano siya ginagawa. Kaya po siya tinawag na sequencing. Kasi po again, aayusin niyo siya sa pagkakasunod-sunod or somehow in chronological order. Okay? Sige, antayin ko po yung iba. Yung iba nagtatry pang sumagot eh.
Okay na? Okay, game. Try natin. Game. So, anong sabi? B is taller than X. Is taller than X, but shorter than Y and Z. So, dito muna tayo para hindi kayo madali. I-sequence nyo muna siya kung paano siya inayos. So, ito muna ang part na to mga ma'am and sir. X is taller than, B is taller than X. So, paano nyo ayusin yan? So, mas matangkad daw si B kay X. So, ganyan na magkakasunod-sunod yan. Okay? B, X. Kaso, mas shorter daw siya. So, mas maliit siya. Si V, kaya ang importante dito mga ma'am and sir, titingnan nyo po kung sino yung topic or sino yung subject. Okay? So, ang subject dito si V. So, iko-compare nyo si V dun sa sentence. Okay? Kasi ang pinaka-common na mali dito, katulad nung unling review natin is that hindi alam kung kanino kino-compare. So, ang tandaan nyo, kung kanino kino-compare is yung subject. Okay, sino yung pinag-uusapan? So, ang pinag-uusapan dito si V, hindi si X, hindi si Y, hindi si Z. Sa kanya kino-compare. Okay, doon kino-compare si V. Kaya ang pinaka-subject nyo dyan po is si V. Okay po ba? So, again, B is taller than X. So, yan na po yan. So, mas matangkad daw siya kay X. Pero, mas shorter daw siya kay Y and Z. So, sulat natin, Y, Z. Okay? Kasi mas maliit daw siya. Next. Okay na to. Naayos na natin yung sequencing nito. O, let's highlight this. Okay? Let's highlight this. So, okay na to. Nagawa na natin siya. Diba? Okay, next tayo. Doon tayo sa next sentence. W naman daw is shorter than Y. So, sino pinag-uusapan dito? But taller than Z. So, sino pinag-uusapan sa sentence na to? Si Y, si Z, or si X? Y, W, or Z? Okay, si W po ang pinag-uusapan dito. So, anong sabi? W is shorter than Y, so mas maliit daw siya kay Y, but taller than Z. Okay na. So, yan na. So, kumbaga, ito yung pagkakaayos natin as of this moment. Okay? So, lakihan natin para mas makita po ng lahat. O, yan. So, yan po yung pagkakaayos nila. So, itong arrangement na to, mga ma'am and sir, is what? Anong arrangement to? Yes, this is from tallest to smallest. Tallest to, kaya nga yan, no? Makikita nyo. Kasi bakit? Mas malaki si Y kay V. And at the same time, mas malaki si Y kay W. So, this is tallest to smallest. Pero anong usapan? You have to arrange them according to smallest to tallest. So, babalik na rin nyo ngayon yung equation natin. So, X, V, Z, W, and Y. So, alin po ang sagot? So, ito yung sagot eh. So, alin po yung sagot? It's letter, very good, nice one. It's letter D. Okay? Baka nalito po kayo. Okay? Baka nalito po kayo. Kasi ang usapan po sa statement, it has to be arranged accordingly from smallest to tallest. Okay? Hindi po siya tallest to smallest. Kaya titignan niyo po talaga yung instruction. Titignan niyo po talaga kung ano yung hinihingi ng question. So, that is sequencing. Kaya I hope nakuha niyo po kung bakit tinawag ko siyang sequencing. Kasi po aayusin niyo talaga yung data. And at the same time, mas madali pong ayusin yung data kung naintindihan niyo po yung statement. Okay? So, usually kasama talaga siya ng Venn diagram. Kasi ginagamitan po talaga siya ng ganon. Okay? So, very good job po sa mga nakakuha ng letter D. Okay? O, next tayo. O yan, number 19. Okay, yun naman po. Annie is older than Beth. Debbie is younger than Beth.
Carla's age is between that of Debbie and Beth. Annie is younger than Elsa. So who is the youngest among the five girls? Ayan. So, yeah, sequencing kayo. Isa-isahin niyo po yan per sentence para hindi po kayo malito. Per sentence po. Ayan. So, practicing niyo po. Sige po. This 1 minute or what? Sige po. So, maglalaro tayo sa D, B, tsaka C. Yeah, D, D. Naglalaro lang yung mga sagot natin, naglalaro sa D. Okay? So, let's try. Okay? So, let me insert another text box. So, para makita po natin yung pagkakaayos. Ayan. Nakakatuwa naman at your practice. Ano? Ayan, sorry. Ayun. Okay? So, let's start. Anong sabi? Pwede nyo po siyang gawing left to right. Pwede naman pong going down. Walang problema. Kung saan po kayo komportable, pwedeng left to right or pababa po. Kayo pong bahala. Kung saan kayo convenient. Okay? So, let's start. So, unang state sentence muna tayo. Annie is older than Beth. So, Annie, kasi ako kung sasagot ako ng test na ganito, pababa eh. Mas preferred ko pababa. Mas kita ko po kaysa nakagilid. Then, Beth. Okay? So, Annie is older than Beth. Let's go with the second sentence. Debbie naman daw is younger than Beth. Wala naman problema. So, lagay natin si Debbie sa baba ni Beth. Okay? O, next naman. Si Carla naman. Carla's age daw is between Debbie and Beth. So, si Carla nasa gitna. Kaya nga, nakalagay, it's between Debbie and Beth. So, ilagay natin si Carla sa gitna. Okay? Next. Annie is younger than Elsa. So, may mas matanda pa pala kay Annie, which is si Elsa. Okay? So, ang tanong ngayon, anong sabi? Laki natin. Ayan. So, anong sabi? Who is the youngest among the five girls? So, obviously, sino nakikita niyo? Pababa ko kasi ginawa. Pwede naman po ding left and right yan. Left to right, sorry. So, right, mas preferred ko lang po talaga na pababa. Though, so the answer is Debbie. So, what letter? Letter, okay. Letter D. Okay, nakuha po ba? It's letter D. Clear. Okay? Clear? Okay po ba? Nakuha natin? So, madali naman siya sa mga ganitong sitwasyon. Pero yung susunod ko ibibigay sa inyo, ayan, may kahirapan. Okay? Next. Ito, pag-isipan nyo mabuti. Siyempre yung number 20. Ayan. Ayan. Siyempre may mahirap tayong question. Ayan, pag-isipan nyo yung mahirap na question na yan. Okay, sige lang po. Mga 1 minute ulit. Try to analyze this one.
Excuse me po. Yeah, basahin niyo maigi. Basahin niyo po maigi. Huwag na tayong mag-break mga ma'am and sir para maaga rin tayong matapos at tuloy-tuloy tayo. So tapusin ko lang lahat ng examples natin so we could eventually rest. Sagot lang po, sagot lang. Mamaya na kayo mag-comment. Kasi kung magko-comment kayo, hindi kayo makakasagot. Makakapasa po yan. Okay na? So, may mga sagot A, D, E. Okay na? O, try natin. Game. So, bakit naging mahirap to? Sa tingin nyo, bakit naging mahirap to? Anong nagpalito? Iniwan nga, ano nagpalito? Sa tingin nyo, ano nagpalito? Letters. Ano nagpalito? Ewan ko, kahit isa lang sana makakuha. Yon, correct, may nakakuha. Nakuha ni Sir, yun na yun. Yeah, nakuha ni Sir, yeah, Jelly Robert. Oh. Saka ni Sir Aldrin. Yeah. Kasi ano naging problema dito? Dalawa kasi yung kailangan yung i-measure or dalawa kasi yung kailangan yung i-sequence. Okay, yung age tsaka yung speed. So meaning to say, dalawang sequencing yung gagawin nyo. Nakuha nyo po, dalawang sequencing yung kailangan yung gawin. Yun ang nagpalito rito. So prepare sa mga ganong questions. So, nasa sa inyo naman po kung anong pwede nyong unahin. If you want to unahin si speed, unahin nyo si speed. Kung gusto nyong unahin si age, pwede nyong unahin si age. So let's say, itong part na to si age, tapos yung isang part, control C natin, yung isang part si speed. So ganyan po talaga mangyayari dyan. So kailangan dalawang categories ang kailangan yung i-sequence. So somehow you may encounter three. Siguro max na yung 3. Wala naman ako nakita ng 4. Pero usually 3. 3 na yung pinaka-max. Then 2. Okay? So, umpisahan na po natin yung pagsisequence. So, A to H daw are persons compared according to age and speed at which they finish a certain job. Okay? So, let's start. A is older than B. Okay? So, this is by age, basically. Okay? So, A is older than B. Okay? Next, okay, ano yung nilagay din na speed and faster than C. Okay, doon ka naman ngayon sa speed. So, A, C. Tama. Tama po ba? I hope nakuha nyo po siya. Kasi again, ang topic natin is letter A. Okay? A is older than B and faster than C. Okay, that's good. Next, second, ano natin, para hindi kayo malito, lagay natin ng ganito. So, meaning to say, tapos na natin siya. O, doon tayo sa second sentence. D is younger than E. So, yan muna tayo. So, si D daw
is younger than, tama ba? Younger than E. So, as of this moment, wala pa naman tayong, excuse me, wala pa naman tayong, may comparison na din. And older than C. So, wala pa naman tayong comparison. So, maganda dyan mga ma'am, sir, tabi nyo muna. Itabi nyo muna kasi wala pa silang connection dito sa dalawa. Okay? Doon kay A tsaka kay B. Okay, so si D daw, younger kay E. So, mas matanda si E. But at some point, nakalagay dyan, older than C. So, dapat si C nasa baba. So, ulitin ko lang po, bakit natin hiniwalay o hindi natin pinagdikit? Kasi po, wala pa po silang relationship. Okay, hindi pa naman pinapakita na may connection sila dalawa. Kuha po ba? Kaya natin sila pinaghiwalay. So, okay na tong part na to. Okay? O next tayo, kasi hindi pa tapos yung sentence. Okay? And slower, so we're talking about speed na naman, and slower than F. So same here, wala pa namang connection. Si D, dun sa dalawa nating pinagkukumparahan. So lagay natin F, tapos D. Kasi mas slower daw siya kay F. So meaning to say, mas mabilis si F kahit papano. Okay? O next, so this is clear na. Okay, clear na natin yan. Okay, doon tayo sa second statement. Okay? G, o si G naman, is older than H. Okay? So, si G is older daw kay H. Wala na naman sa comparison. So, tabi na muna natin. G, tapos H. Okay? Younger than C. Okay, so sama na natin. O yan na. So, pwede nyo nang ipagdikit. Okay, kasi mas younger daw si G kay H. O yan na. Pwede nyo na siyang pagsama-samahin. Okay? So, doon tayo sa slow. Okay? But slower than H. So, H. Okay, so mas H, tapos G. Nakuha po ba? So, meaning to say, mas mabagal si H. Ay, sorry, mas mabagal si G kay H. So, yan. So, okay na yung part na yan. Sarado nyo na yan. Okay? Kaso, yan na, naglagay na. And faster than F. So, mas pabilis daw siya kay F. So, ilagay nyo to, idamay nyo yan dun sa taas. Okay? So, ganyan ang mangyayari dyan. Okay? Kasi daw si G, mas mabilis daw kay F. Okay? So, yan po yung kalalabasan. Nakakasunod po ba? I hope nakukuha nyo po siya. Binabagalan ko lang para mas magets nyo po. Can I get a reaction kung nakakasunod ba on this part? Okay na? Nakakasunod po ba? Okay, good. O, di pa tapos yung sentence. Titignan nyo yung sentence, ha? Baka sagot kayo ng sagot nang hindi nyo tinatapos yung sentence. Pero, ayan na, nilagay na. Slower than C. Okay? Slower than C. Okay? So, angat na natin siya. So, yan. So, itong part na to may connection na. Okay? So, A, okay na tayo sa speed. Okay? So, okay na tayo kay speed. Ay, sorry lang. Ay, oo, nasama ko pala to. Sorry. Meron pa pala tayo isa. Ito pa. Sorry, yan. Nasama ko siya. So, meron pa tayo nito. Ito pala yung nagawa ko kanina. Slower than C. So, okay. Ito pala yung okay na. Yan. Sabi ko sa inyo, duling na ako. So, may nauna pa. So, ito pa. H is older than A. So, ang mangyayari is bababa nyo to. Okay? Ayan. Kasi mas matanda daw si H kay A. So, okay na tayo kay H. Nakaayos na sila. Nakukuha po. Buti nakita nyo. Na-highlight ko kasi kanina ko napansin. Ayan. Thank you po. Thank you po. Ayan. So, lakihan natin. Bold natin. Okay, good. Okay na. So, okay na tayo kay age. Okay na din tayo kay
C, okay, speed. So ano man tanong, based on the preceding statement, which of the following statement is true? O, check nyo ngayon yung sagot nyo or check nyo yung sequencing nyo. So, A is older than B. O, totoo naman. O, tama naman tong first part. Okay, tama tong first part. Ayun si H eh. Ayun si B. Tama naman. And faster than A. Hindi. So, mali na kasi ito si A eh. Ito si A. So, mali na to. Okay? Tanggal. Okay, game. Next. Doon tayo sa isa. G is older than E. Nasaan ba si G? Ayun si G. Older than E. Obviously, mali na kagad eh. Diba? Pero check nyo pa din. But slower than A. O tama naman na slower siya kay A. Okay, kaso yung first part mali. So mali na din talaga to automatic. Okay? Usually yung first part kung mali, mali. O di tayo. D is the eldest and the slowest. Hindi siya eldest. Kasi si E ang eldest. Siya ang slowest. Pero hindi siya ang eldest. So mali na yan. Okay? Ang dalawa na lang. Si C, si D, at si E. Next tayo. Sorry. C is younger than D. C, tama ba? Tama ba yung sugot? C is younger. Oh yeah, mas bata siya kay D. So tama na ito. Correct. And faster than H. Okay, so this is correct. Okay? This is correct. Check natin si A. So check natin si E. Okay? Tama ba si E? A is the second oldest. Oh, usually hindi. Second to the least or to the youngest si A. And third fastest. No, si A nga pinakamabilis. So basically mali si letter E. Okay? So the answer po is letter D. Galing, nakukuha nila yung D. Mabagal lang talaga siya. Not to say mabagal, mabusisi, yun na lang. Let's have it like that. Mabusisi lang talaga siya ayusin. Okay, pero pag naayos niyo talaga siya, okay, nang tinitingnan talaga lahat. So, yeah, pasensya na kayo, naduduling na din ako. Kaya, kasi na-highlight ko ata eh, no, nadamay ko eh. Yeah, kaya natakpan ko si H is older than A. Pero, um, mauubos din, yeah, in a way talaga babasahin nyo. Kundi, pag hindi nyo nabasa ng maayos, uulit kayo. At ang mahirap is, pag umulit kayo. Yeah, I'll send this file po. Wala pong problema kay Sir Caps ulit. Tapos po, panoorin nyo na lang yung video kung paano siya in-explain. Okay po ba? Para ma-refresh kayo or ma-review kayo. Okay? So, game. So, that's sequencing. Again po, ang tawag ko dyan is sequencing. Wala naman pong specific na tawag. Sa exam po, hindi tawag doon sequencing. Wala kayong makikitang sequencing sa exam. Tinawag ko lang po na ganyan kasi nga, sinusunod-sunod natin. Okay po? So, are we goods? Goods tayo. O, doon tayo sa isa kong pinangako. Isang part ng assumption and conclusion, sabi ko nga po sa inyo, isang part ng assumption and conclusion, ito pong topic natin last time, is that there is a tendency that it is in a paragraph form. Ayan po. Okay? At yung pinangako ko po sa inyo kagabi, that it is in a paragraph form. So, kumbaga, logic na, tapos reading comprehension pa. So, yan. So, you would encounter this type of question in logic and reasoning, logical reasoning. Usually kasama siya ng assumption nga and conclusion, yung mga isang sentence. Or nakahiwalay siya kasi I have one reviewer na pinagbasihan na nakahiwalay siya. So, try to check na lang pero at least magkakaroon na rin kayo ng idea kung paano to gawin. Now, usually, ano pong ma-encounter nyo sa ganitong tanong? Sa ganitong tanong,
you may encounter three questions. So sa buong paragraph na 'to, three questions or dalawa, apat. Pero I think maximum na yung apat. Pero minimum is two questions. So yun nga lang, and again, it would take time at siyempre gagamitan niyo din po talaga ng logic yung, ah, pagsagot, okey? So, game, let's start. So basahin niyo muna, ito yung medyo madugo natin ngayong gabi. Tapos abstract tayo, then we're done, okey po? Tapos again, I'll send a link na lang for practice, para po makapag-practice tayo. Okey po mga ma'am and sir, go. Ayan, binagay ko yung example ko para sa NAPOLCOM. Binagay ko talaga. Ngayon ayan. Sige po, go. Basa po, basa. Okay? So, I hope nabasa niyo na po siya. So, punta tayo sa mga tanungan. Okay, game. Laki lang natin 'to konti. So, angat ko lang 'to. Ay, dapat para malakihan natin ng konti. Ayan. So, again, depende sa pagkakaintindi niyo po. Importante po talaga yung comprehension niyo. Kasi 'pag naintindihan niyo po yung buong paragraph, mas madali niyo po siyang masasagutan. So, basahin ko po sa inyo. It's difficult to instill in young people inner control on aggressive behavior in a world marked by aggression. The slum child environment, full of hostility, stimulates him to delinquency. Okay, so yung mga juvenile delinquent po ang ano dito, ang topic kumbaga. He does that what he sees about him. The time to act against delinquency is before it is committed. It's clear that juvenile delinquency, especially when it's committed in groups or gang, lead almost inevitably to an adult criminal life, unless it is checked at once. The first sign of vandalism and disregard of comfort, health, and property of the community should be considered a storm warning which cannot be ignored. The delinquent first crime has the underlying element of testing the law and its ability to hit back. Okay? So, dun tayo sa first question. O anong tinatanong ko sa first question? A suitable title for this paragraph is what? So, ano yung magandang title daw nitong paragraph? Okay? Pero ang tanong, ano ba yung pinag-uusapan talaga? Yun muna eh. Okay? Yun muna. Tanungin ko muna kayo dito. Ano talaga yung topic natin? Sino yung topic natin? Can I get a reaction? Okay, juvenile or kumpletuhin po natin, juvenile delinquents, mga bata. Mga batang kriminal yung topic natin. Tama, 'di ba? Wala tayong problema doon, nakuha natin 'yon.
So the question is, anong pinag-uusapan tungkol ngayon sa juvenile delinquent ang nasa loob ng sentence? Anong pinag-uusapan? O kaya yun po yung topic, juvenile delinquent. Pero ano po yung pinag-uusapan nila? Okay? So yes, basically it's about their behavior. Okay? Totoo naman po yun. It's about their behavior. Pero anong behavior or tungkol saan sa kanilang behavior? Yun ang usapan. Okay? Now, doon tayo sa mga choices. So kung yun ang usapan natin, juvenile delinquent behaviors, so yun muna tignan natin. Okay? Yun muna tignan natin, saka natin tignan yung iba pa. Okay? So let's start. Ano nakalagay dito? So letter A, obviously hindi naman na. Okay, the role of groups in gangs in crime. No, hindi. Hindi yan ang usapan dito. Hindi naman gangs or group yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito is what? Juvenile delinquents. So, tanggalin na kagad natin si letter A. Okay? Next. Juvenile delinquent as a cause of slums. So, yung mga slum areas natin, yung mga isang lugar sa isang community natin, diba, na sobrang hirap, parang squatters at the least. So, may pinagkaiba ang slum area sa squatter. Okay? Pero hindi naman pinag-uusapan dito na kaya nagkakaroon ng slum area is because of juvenile delinquent. Hindi po. Kasi yung sinasabi ng letter B, juvenile delinquency as a cause of slum. So, hindi naman yun ang sinasabi ng sentence. So, tanggalin na rin po natin yan. So, tatlo na lang kahit papano. Okay? Okay? So, next naman po. The role of community in crime prevention. May sinabing community dito. Yeah, may sinabing community dito. Ito. Okay. So, you may say also environment dito. Pero hindi naman ito usapang community. Diba? Hindi naman community pinag-uusapan dito at yung trabaho nila sa crime. Again, ang topic natin dito is juvenile delinquent at yung kanilang behavior. So, tanggalin natin si letter C. O, yan. So, naglalaro tayo sa D at naglalaro tayo sa E. Okay, anong sagot, mga ma'am and sir? The answer is the answer po is letter D. Okay, it's not letter E, it's letter D po. Bakit? Look, ano bang pinagkaiba ni D tsaka kay E? Na to say how? Kasi baka nagkamali kayo ng tingin kay E. Kasi yung prevention. Yes, the word prevention. And yes, it's contradicting po. Okay, kasi ano ba sinasabi ni E? How aggressive behavior prevents juvenile delinquent? Hindi nga eh. Isang nagkokos ng juvenile delinquency is aggressive behavior. Nakuha niyo po yun? Isang cause ng juvenile delinquency is yung kanilang aggressive behavior. So hindi nagpe-prevent, nagkokos pa nga eh. Okay po? Ng aggressive behavior. So it doesn't prevent. So basically, mali din talaga si letter E. Okay? So ang tama po is E, the need the early prevention of delinquency. Actually, makikita nyo sa sentence eh. Itong part na to sa loob ng paragraph. Isang part yan ng paragraph nyo makikita yan. Actually, nasa loob ng paragraph. So tingin nyo isang part. The time to act against, yeah. Yeah, yan. No? The time to act against delinquency before it's being committed. Before it's committed. Nakita rin yan sa babae. Ngayon, no? Should be considered as a storm warning which cannot be ignored. Okay. Makikita rin yan sa isa pa. Unless it's checked out. So, meaning to say, ang pinakausapan talaga nito is paano ba natin mape-prevent
Okay? Or let's say paano natin malalaman, pero yun talaga, eh, based sa choices, again based lang sa choices, kung paano natin mapipigilan ang juvenile delinquency or gaano kaimportante na mapigilan natin siya kaagad or let's say ma-prevent natin siya kaagad. Okay sana si E, kaso parang bumaliktad, eh. Parang ang cause pa para hindi sila maging delinquent is yung aggressive behavior. Okay, which is wala naman po dito. Okay. So are we good? Medyo mahaba lang yung explanation pero sana po naintindihan ng lahat. Okay? Goods po tayo, goods. Okay, game. Next question po tayo. Let's go. Game. Next. Oh yeah, next question. Matatapos na tayo. Konti na lang po. Okay. According to the paragraph, an initial act of juvenile crimes usually involves A or an. So, pag usually daw. So, pag sinabing usually, it's common, di ba? It's common. It's common. So, the answer is, madali lang naman tong question na to. Mas mahirap pa nga yung unang question kaysa rito. So, the answer is letter. Okay, very good mga ma'am and sir. Parang estudyante ko lang. A good job po. It's letter E. Okay, nakita naman kagad sa una yan. It's difficult to instill in young people inner control on aggressive behavior in a world marked by aggression. Kumbaga kasi guys, mga ma'am and sir, it's a crime, eh. Juvenile crime. So kung titingnan nyo lahat ng crimes na possible nilang pwedeng gawin, let's say, join gangs or group, di ba? Or let's say, ano pa, vandalism and disregard of the comfort of health and property of community. So basically, yung mga ganyang behavior talaga based sa ganitong paragraph or kaya itong last part na behavior na to, okay, the delinquent first crime has the underlying element of testing the law and its ability to hit back. So kumbaga, you're testing legal authorities, di ba? O kaya tinetest mo yung mga police, sinusubukan mo yung kaya nila. So basically, lahat ng nilagay dito na possible na krimen nila involves what? Involves aggressive behaviors. So yan talaga yung pinaka-typical or initial act. Okay, initial act ng isang juvenile crime. Mayroon talagang involvement ng aggressive behavior. So the answer po is letter E. Okay? Goods. Ang galing ah. Ang galing. At least nakuha niyo po kagad dyan. Okay. So next tayo. Number 3. Pero this is again on the same paragraph. Question number 3. Yan. Kailangan natin yung konti. Yan. Okay, go. According to this paragraph, acts of juvenile delinquent are most likely to lead to criminal cases when they blank. Intindihin niyo po yung tanong. Actually, wala pong tumatama. Intindihin niyo po yung tanong. Actually, nasa paragraph talaga yung sagot eh. Iintindihin niyo lang.
Okay, so let's start. So ano ba sinasabi sa tanong? According to this paragraph, acts of juvenile delinquent are most likely to lead to a crime. So kumbaga, ano daw behavior or ano daw action, yan, acts of juvenile delinquent, na kumbaga, pag ginawa nila to, pag ginawa na nila to, most likely or malaki yung chances, yung tendency na mas gagawa sila ng krimen. So basahin natin ulit yung statement. Okay? Again, action ha. Ang hinahanap dito action or behavior ng juvenile delinquent na once na ginawa nila or most likely na pag ginawa nila leads to crime or criminal cases na. Okay? Yun yung pinaka-ibig sabihin na yon. Doon tayo sa, ano ba sinabi? Okay? Isa-isa na natin yung sagot. Okay? Siguro, start tayo sa action ang hinahanap eh. So, start tayo sa hindi actions. 'Di ba? So, usually, anong hindi actions diyan? Letter D, hindi naman action ng letter D. Okay? Impair the health of the neighborhood, hindi naman. Kasi, again, ang usapan dito ay actions. So, basically, it's not letter uh, D. Kasi letter D could cause, 'di ba? Could cause juvenile delinquent. Kung let's say pangit yung environment mo, malabo din talaga siya. Okay? Next, letter C I would prepare na hindi rin kasama. Are not check at the early stage. So tama naman na kailangan natin i-prevent yan at the early stage. Pero ang usapan natin, ano yung madalas na action ng juvenile delinquent? Sila mismo yung gumagawa. Sila mismo yung gumagawa that leads to criminal case. Nakuha niyo po ba na sila mismo yung gumagawa? So kung ma-check man yan o hindi, it doesn't matter din talaga. Okay? So tanggalin natin si letter C. Okay? Tatlo na lang. Tatlo na lang. Are committed in a slum environment. Ito tanggal din naman talaga to. Kasi para siyang letter D. 'Di ba? Para siyang letter D. Again, tama naman. Wala naman tayong masasabing mali na environment can cause multiple personality disorder. Juvenile delinquency. It can cause juvenile delinquency. Kaso, again, ang usapan natin dito is yung ginagawa nila na most likely or mas mataas yung tendency that could lead to criminal case. So, anong sagot? The answer is, it's letter A. Okay? It's letter A. Correct. Yung term na first sign, yan, nakawa ni sir. Yung term na first sign kasi, kaya sabi sa inyo, nandun na sa paragraph yung sagot eh. Ngayon, no, the first sign of vandalism, or let's say, wala silang halaga sa property ng community is a strong warning which cannot be ignored. Nakuha niyo po yun? Which cannot be ignored. So let's say once they started vandalism, ayan na, it could lead to a criminal case na, or let's say mas may tendency silang gumawa ng criminal action. Nakukuha niyo po 'yon. So kumbaga basic statement, once na nag-start na sila mag-vandal or let's say wala silang pakialam, yan nakalagay diyan, disregard yung property ng ibang tao, wala na silang pakialam doon. Ayan na, mas mataas daw yung tendency na mas gumawa sila ng krimen. Nakukuha, I hope nakuha niyo po 'yon. Okay? Bakit hindi kasi puwede si letter E? Kasi base sa statement, ayan, okay, ah, the time it's clear that juvenile delinquent, especially when it's committed in groups or crime, inevitably leads to adult criminal unless it's one check. So, may tendency din naman na mag-cause
ng criminal case. Okay? May tendency naman din na mag-cause ng adult or inevitably leads to an adult criminal life. Okay? Unless is one check. Pero ang usapan kasi natin dito is yung most likely kasi. Okay? That leads to a criminal case. And usually naman din kasi, di rin, if you would assume din, 'di ba? If you would assume, not all juvenile delinquent din naman, we could presumptively assume they would join gang. Okay? They would join gangs or they would join groups. Okay? They have a tendency to join groups or gangs. Pero yung word kasi na first sign, yun ang nagdali. Kaya nakakalito kala natin letter E. Okay? Pero yung sa paragraph kasi na first sign, okay? Ayan, okay? Yun yung pinaka nagdala. Tsaka ang tanong ang yung pagkakasabi kasi ni E hindi rin bagay. Are carried out by groups or gangs? Hindi. Pero let's say kung sabihin niya na ano, they join. Yan, yun yung magandang statement eh. They start to join groups or gangs. Pwedeng ring si E ang sagot. Nakukuha niyo yun. Kasi ano nakalagay dito? It's clear that juvenile delinquent, especially when it's committed in groups or gangs, leads din naman eh, leads almost inevitably to adult criminal life. So pag sumali talaga sila sa gang, malaki din, may chances din talaga na mas gagawa sila ng krimen. Nakukuha po ba yon? Kaso anong nilagay dito? Are carried out by groups or gangs. Okay? So, gumagawa daw is group or gangs. Nakuha niyo yun, parang walang connection kasi dun sa tanong or dun sa topic natin na juvenile delinquent. So, I hope nakukuha niyo po yung mga possible explanation ko. Can I get a reaction kung clear tayo doon? Clear, clear, clear? Okay, all goods po. Thank you. Okay. So, panoorin nyo na lang po ulit kung medyo nalilito po kayo. Okay, yan. Lumalabas na yung nuggets. Okay, absorb po. Okay, thank you po. O, second tayo. Sabi ko nga tayo mag-break para tuloy-tuloy tayo. Tapos, let's dismiss na lang po early. Okay? So, let's go with 22. Okay? Yan. So, again, lahat to, binasi ko po talaga sa mga pang-pulis. So, kindly read po example 22. Okay na? Game? So, basahin ko lang sa inyo. Pero doon na tayo sa tanungan. Okay, yan. Wag ko lang, tinaas ko pa to ng konti. So, yan. Magka-connect tayo dito sa question na to. Okay, kayo tapos psychologist. Okay. So, basahin ko lang po sa inyo. Some early psychologists believe that the basic characteristic of the criminal type was inferiority of intelligence.
if not outright, feeble-mindedness. So parang pag sinabi niyong feeble-mindedness, it's parang stupid level or dumb level of intelligence or inferior nga daw or mababa yung kanilang intelligence. Yun yung sinasabi nila. Isa daw characteristic yun ng mga criminal. They were misled by the fact that they had measurement for all kinds of criminals. But until World War One gave them a draft army sample, they had no information on a comparable group of non-criminal adults. As soon as acceptable measurement could be taken of criminals and comparable groups of non-criminals concerned with feeble-mindedness or low intelligence as a type of criminal took on a less significant in criminology research. Okay? So I hope nakuha niyo po yun. Medyo malalim ano. Pero actually I got this from a book. So ako to sa isang libro, forensic psychology. Yeah. So let's see. So let's go with the question. The above paragraph implies that studies of intelligence of criminal and non-criminals indicate blank or that do not indicate blank. Okay? So anong sinasabi? So basahin mo natin yung mga choices. Okay, indicate that criminals are less intelligent than non-criminals. Indicate that criminals are more intelligent than non-criminals. Are useless because it's impossible to obtain comparable groups. Do not indicate that there are any difference between two groups. Are not are nor meaningful because only less intelligent criminals are detected. So doon tayo sa mga sagot. So again, doon katulad ng una kong ginawa kanina, ano bang topic natin? Anong topic natin? Yeah, let me ask you po, anong topic ng paragraph? Anong topic ng paragraph natin? Okay, sa mga stud. Yeah, syempre criminals. Okay, criminals or ano, yung kanilang intelligence, di ba? Yung criminals tsaka yung kanilang intelligence, yun yung pinaka-topic natin. Okay? Kaya nga nakalagay dyan, inferiority of intelligence. Okay? Or yung kanilang feeble-mindedness. So, yun yung pinaka-topic natin. Okay? Inferiority of intelligence or intelligence tapos criminals. So, yun yung pinaka-topic. Okay? Now, say natin yung choices. O, elimination muna tayo. Ako talaga, best ko talagang suggestion sa inyo mga ma'am and sir. Elimination po. Wait lang po. So, paano natin to gagawin? So, letter A, indicate that criminals are less intelligent than non-criminals. Actually, mali nga ito eh. Mali ito. Kasi bakit? Kaya nakalagay dyan, no? They were misled. Okay? By the fact that they had measurement for all kinds of criminals. So, meaning to say, yung assumption na una na mas less intelligent sila, mali na kagad because they were misled. Okay, so tanggal na yan. Next, letter B tayo. Indicate that criminals are more intelligent than non-criminals. Wala nga sinabing ganun eh. Mas given pa nga yung letter A na sinasabi mas less intelligent ang criminals. Kasi nga inferior daw sila. So walang letter B dito. Tanggal to. Okay? Wala namang sinabi diyan na mas matalino sila. Tama ba? Kasi lang usapan eh. Mas matalino daw sila kaysa sa criminals. Okay?
O, doon tayo sa letter C. Okay? Are useless because it's impossible to obtain comparable groups. Sa actually, at some point tama si letter C, okey? Bakit? May nakalagay diyan, oh, actually nakalagay diyan, "They had no information on a comparable group of non-criminal adult. As soon as acceptable measurement could be taken of criminals and a comparable group of non-criminals." Nakuha niyo 'yun? Kumbaga, okey, na wala naman kasi silang pagkukumparahan, kaya comparable, eh. Wala silang mapagkukumparahan na non-criminal adults. So, ganito yan, eh, parang gumagawa kayo ng research. So, kumbaga, let's say, para masabi niyong hindi matalino ang isang tao, kailangan niyo siyang i-compare sa isang tao. Nakukuha niyo, kailangan may basis, eh. For example, hindi mo masasabing matalino ka ng wala kang pinagkukumparahan. Let's say kahit dapat dalawa man kayo, 'di ba? Kasi parang hirap mo naman sabihin na, "Okey, matalino ako sa math." Let's say, you're gonna say, "Matalino ako sa math." Eh, kung ikaw lang naman talaga yung tao sa mundo, o sige automatic matalino ka na. Nakukuha niyo ako dun mga ma'am, sir. Matalino ka na automatic kung ikaw talaga yung natitirang tao sa mundo. So, walang problema dun, matalinong-matalino ka. Pero if you want to really check what's your level of intelligence or your intellectual capacity, you have to have a point of comparison. Kailangan may pinagbabasihan ka. It's either mas mataas ka dun, mas mababa ka dun, or mas equal ka dun. So let's say, kaysa nagkamali yung mga psychologists. Nagkamali yung mga psychologists sa sinasabi nila mas inferior daw yung intelligence ng kriminal without a comparison, okay? Without a comparison of non-criminal adults. So kumbaga sinabi mong feeble-mindedness sa mga criminals, kaso anong basis? Saan? Saan nanggaling? Paano mo nasabi yun? Eh, siyempre again kailangan may point of comparison ka. At ang pinaka-best point of comparison based dito sa statement is non-criminals. So, we could say that C is the answer. Okay, actually C po talaga ang sagot. Okay? Bakit hindi puwede si D? Marami si D. Ayan ang daming D, oh, ang daming D. Actually hindi po talaga puwede si D, pero, I hope nakuha niyo po yung explanation ko. Okay. I hope nakuha niyo po yung explanation ko. Gano'n po talaga ang intelligence, okey? Gano'n po talaga ang intelligence. Next, bakit hindi puwede si D? Though mukhang tama si D, kasi do not indicate that there are any difference between two groups, okey? Sakit lang sa ulo 'no, panoorin niyo na lang po ulit. So, yeah, in a way wala namang in-indicate, okey, do not indicate that there are no difference in a group. Pero actually wala rin naman talagang sinabing difference. Wala rin naman talagang sinabi. So, basically wala rin naman talaga si letter okey. So, wala rin talagang sinabi na difference, okey, that there are any difference in two groups. Kasi nga wala naman nangyaring comparison, eh, okey? Wala naman talaga nangyaring comparison. So, wala rin talaga si letter D. Lalo naman si letter A, are more meaningful because only less intelligent criminals are detected. Hindi nga nila ah wala namang sinabi na ang na-detect lang nila is yung less intelligent lang. Basta ang inassume nila, okey, inferior ang intelligence ng ano, wala silang information talaga. So, mali talaga siya. So, the answer po is letter okey. So, ayoko naman ng pong ulitin yung explanation ko dun, medyo mahaba. So, panoorin niyo na lang po ulit. So, yan lang po talaga, okey. Yan at yan lang po talaga. Pero sa mga nakasagot ng C, may mga nakasagot ng C, congratulations po. Ayan, yung mga nag-C naman, mas marami nga lang ang
B, tsaka ang D. Okay. So, I hope nakuha po natin yung isa. So, ito na sagot na naman natin to. Okay. So, what could be the suitable title for the paragraph? Dapat pala ito yung una kong tinanong. Mali pala ako doon. Dapat pala ito yung una kong tinanong, ano. So, ano po sagot? At actually, napag-usapan na natin to. Yeah. So, the answer is, hala, may nagsisipa din. Hindi. The answer po is letter B. Okay. The answer po is letter B. Okay. Sinasabi lang dito na wala kasing point of comparison yung intellectual capacity nila sa mga non-criminal adults. Okay. Yasi sa kanina. Okay, sorry. Okay. Kaya hindi pwedeng criminals and non-criminals. Pero kung lagay nyo dyan, criminals and non-criminal intelligence, yun pwede. Pero right now kasi, talagang usapan dito is criminals and their intellectual capacity. Inferior ba talaga o hindi? Okay. Inferior ba talaga or hindi? So, yun po. So, that's paragraph. So, again, if you're going to encounter paragraph questions in logic, again po, number one tip ko po sa inyo is hanapin nyo po yung pinag-uusapan. Ano yung pinag-uusapan? At ano yung sinasabi doon sa topic or doon sa subject. Excuse me lang po. Ano yung sinasabi tungkol doon sa subject. Okay, katulad po dito, criminals tsaka yung talino nila. Kanina naman po is juvenile delinquent at yung kanilang mga behaviors. So, ayun po talaga ang dapat niyo pong unahin in the first place sa pagsagot nito. Then again po, ang pinaka-best way talaga sa pagsagot dito is elimination. Tanggalan po talaga kayo. And again, go back po talaga dun sa paragraph. Okay? So, the last three questions po na naka-prepare dito ay abstract questions. So again, kasama ko po to sa isi-send ko po sa inyo na practice test. Kaya sagutan nyo na lang din po para again, you could have some time to practice before December 11. December 11 ba? December 10, sorry. December 10. Okay? So, let's start. Tatlo na naman to. So, by 11, siguro tapos tayo. So, again, pag abstract questioning, usually patterns. You have to look at patterns kung paano yung pagkakasunod-sunod. Parang sequencing din. Pero you have to look at shapes kasi. So you have to look at patterns. So examples like this can be used eh. Ewan ko kung ito isa sa nabigay ko sa inyo, pero anong sagot? Tignan nyo pong mabuti. Lakihan ko nga. O yan. Well, mahirap sa ganito eh. Pero sa test paper, mas madali nyo makikita yan. Pero sa ganito, baka mahirapan kayo. Kasi sa test paper, pwede nyo, ano eh, pwede nyo ituro gamit ang pen. Okay? Correct. Correct, correct. Yeah. Okay. Ano, sa mga ganito, titignan nyo talaga yung pattern. Okay. So, pwede kayong pag ganito, ay ano tayo, para mas madali. Pwede nga pattern nyo, ang titignan po is pag ganon, pwedeng pag ganon. Okay? Kung sa kayo nadadalian. Okay. Pero ako usually kung sasagot ako ng ganito, pag ganito po ako, pag ganito. Okay? Minsan nalilito ako pag pababa. Ewan ko, nasanay ako ng pag ganon.
So, let's check muna. So, box, ilang box? Tatlo. 1, 2, 3. Ilang lines? 1, 2, 3, 4. So, may pattern siya ng bilang. Diba? You would notice this is 3, this is 4. Then, ito 1, 2, 3, 4, 5. So, may pattern siya ng number eh. Nakukuha ba? Yun yung pattern eh. So, present si 3, present si 4, present si 5. O dito tayo sa pangalawa. May pattern din eh. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so may bilang talaga. So, 5. O, 3, tapos 4. Kaso, anong manonotice nyo? May pattern talaga. Nakaslant sila or nakatihaya, diba? So, nakatihayang ito, nakatihayang ganun, tapos nakatihayang square. So, kaya naging diamond. Okay, walang problema. O, next. 4, 5. So basically, by pattern, anong hinahanap yun dito? 3. Tama? Kaso ano mo na-notice yung sa pattern? Ano yan? Anong pattern yan? Naka-curve. Very good. Naka-curve siya. So, 3 na naka-curve na ano, na line, di ba? Kasi line nang nawawala eh. So, anong sagot? Yes, it's number 6. Very good. It's number 6. Again, look at the pattern. It's number 6. Okay? It's number 6, mga ma'am and sir. So, kasi line nang nawawala. Kompleto pa naman si X eh. Si X kinerve. Oh, si box kinerve. So, anong di pa nako-curve? Si line. Diba? Si line. Hindi pwede si number 3. Doon naka-curve si number 3. Okay. Pero yung pattern kasi ganyan lang. Ayan no. Ganyan lang yung pattern niya. Nakaganon sila. Hindi sila magka-connect. Si number 8 sana tama. Okay. Tama sana si number 8. Kaso, hindi naka-curve. Okay. Hindi naka-curve. So, tatlo yung bilang, kaso hindi naka-curve. Si number 5, tama sana, kaso nagsobra sa bilang. Naging 4. Okay? Okay ha? Nakuha po ba? So, practicein nyo na lang yan. Again, ayoko mag-discuss ng ganito. Kasi minsan depende sa tanong. Okay? Basta again, ang pinaka-tip ko dito, look at the pattern. Katulad yan, may bilang ba siya? Ano yung mga shapes na ginagamit? Ano yung illustration o yung diagram, yung picture, yun yung pinaka-tip na talaga dyan eh. Okay? Wala na akong, again, I think for me, that's the best tip. Okay? Yeah, siguro 10 questions to 5. Yun lang. You really have to take it time. Sakit sa ulo ng logic, ano? O next. O ito, 24. Lakihan natin. Titingnan nyo talaga yung pattern. Last two. Tapos, you let's go. Tapos, practice na lang kayo, ha? O, ang dali nito. O, nakukuha nyo na eh. Hindi nyo na ako kailangan. Charot. Galing ah. O, tama naman lahat. Majority na sumasagot. O, let's do. Majority na sumasagot. Tama. Okay, the answer is number 5. Okay, kasi bakit? Drawing tayo ulit. Look at the pattern. Yung iba na nakita agad yung pattern. So, back na may tuldok, tapos back na may tuldok, tapos may guhit.
Tapos guhit lang. Kung ako una makikita ko dyan is that, ano manonotice nyo sa pattern na to? Kahit yung pababae, manonotice nyo. Okay, very good. Nice. Pinagsama. Diba? Pinag-combine. So, pag pinag-combine nyo to, pwede natin. Pag pinag-combine nyo to, tsaka yun ang kalalabasan. Diba? Yun yung pattern eh. So, it's separate tapos combination. Yun yung pinaka-pattern. So, same nito, pag pinagsama mo to, tsaka yun, nasa dulo, ito yung kalalabasan. So, kung ito yung kalalabasan na nasa gitna, di pare-parehas eh, nasa gitna eh, di ba? Okay? So, hatiin mo siya. Okay? Hatiin mo siya. So, itong part na to, ay ang part na yan, ito yun. So, anong wala? Yung bilog na may tuldok. So, the answer is number 5. Okay. Ay, bakit ko ini-X yan? The answer is number. Hindi pwede pong si number 6. Kasi si number 6 na ulit lang yung itsura. O, diba? Hindi rin po pwedeng si number 8 kasi wala naman tong square. Hindi rin pwede po si number 1 kasi hindi naman po ito square. This is a circle. Ito po wala naman sa pattern. Wala naman sa pattern. Wala naman sa pattern. Wala naman sa pattern. Ito pwede. Ito sanang si number 3 pwede kaso hindi siya naka-X. Naka-cross siya. Okay. Pwede rin kung circle lang kasi yung tuldok, ito na eh. 'Di ba? Yan yung tuldok eh. Kaso wala sa choices na circle lang. Okay, you stick with the choices po. Yun na. Pero pwede yung circle lang kung nasa choices. Pero kung wala sa choices, mamamali talaga. Okay? So, goods po tayo sa sample na to. Ito, medyo madali ito. Yung kanina madugo, kahit ako naduling. Okay? Last na to, 25. Tapos, let's call it a night. Alis nakadalawang oras din tayo. Okay. O last. Parang mas mahirap pa yung nauna. Ewan ko sa inyo. Parang ako din napapasagot ah. Nakita ko na. Nakita ko na. Wala na, nakita ko na yung sagot. Nakita nyo na ba? Oh, okay. Anong sagot? O, anot muna tayo. Tingnan muna natin yung pattern bago ko bigay yung sagot. So, one thing that you would notice yung lines. Ako yung lines ang una ko nakita. Tingnan nyo kung ano yung una nyo makita. So, syempre ako itong line na to. Itong line na to. Tapos itong line na to. Napa-cross. Diba? Tapos kada line may box. At kada box or rectangle may design. So, ito plain. Ito pa slant. Ito pa cross. Okay? Parang screen. Okay? So, pattern tayo. So, meron ditong pa-cross, tapos pa-slant, okay? Tapos meron ditong nakatayo, ayan. Tapos meron ditong naka-cross din. So, ito yung plain, ito yung nakahiga. Okay? So, next pattern. So, ito na yung pa-cross, tapos yung nakahiga naman. Plain, na cross. So, anong sagot? So, ano nawawala sa pattern? Itong pa-slant, diba? Tsaka itong patayo. So, patayo, nawawala yung patayo eh. Tapos yung slant, yung nakaganon. Diba? Kasi yun yung pattern. So, anong sagot? It's number 1.
Okay? It's number 1. Hindi pwedeng number 5. Kasi si number 5, ito na yung pa-cross eh. Tsaka yung pa-cross na ito yun siya oh, nandito na siya. Hindi pwede. Si number 2, hindi rin pwede kasi yun na siya. Yun na siya sa pattern. Si number 3, ayun siya. Si number 4, ayun naman siya. Si number 6, ayun siya. Number 7, ayun siya. Okay, si number 8, ayun siya. So meaning to say, nandun na lahat eh. Sino yung nawawala? Si number 1. Okay, nakakaduling ano. Pag di nyo tinignan, ako din naduling muna kong tingin. Kasi nalimutan ko yung sagot. Okay, so that's it. Okay, so that's uh, actually wala na ako naka-prepare kasi yung iba kong ibibigay sa inyo nandun sa Google Form. Okay, so give me until Sunday tapusin ko yung Google Form para makapag-practice kayo. Okay, bigyan ko kayo ng practice test. Okay ba yon? Bigyan ko kayo ng practice test para ah para makuha nyo siya. Tapos pag natapos nun, ah, meron dong, meron dong sagot. So para makita nyo din po yung ah, sagot nyo doon. I think, yeah, kung makakaya ko ng 30 items, okay. Ah, yung yung crime mapping hindi akin yun, alam ko. Yeah, kasi crime mapping eh. Oo. Wala. Alam ko hindi akin yung mapping. Yeah. Kasi nung chinek ko din siya nakalagay crime mapping. So, hindi naman ako marunong magbasa ng crime map. Sorry guys ah. Kasi crime mapping talaga yung nakalagay. So, yeah. So, yun ang hindi akin yun. Sorry ha. Oh, move on na kayo kay Katniel. Kaya mga isang linggo pa yan or what. Pero okay tayo ah. So, expect it by Sunday. So, yung I'll send the Google Classroom, okay? I'll send it sa yung Google Form, sorry, yung Google Form kay Sir Caps. So, si Sir Caps na po yung magsisend sa inyo, okay? Para po masagutan nyo po. Then again, pagtapos yung sagutan doon, malalaman nyo po yung sagot. Katulad nung nakaraan, di ba may mga nakasagot ata nung una kong sinend? I think that's 30 items din na abstract reasoning. Nasagutan nyo ba yon? Okay? Doon sa mga unang nandito kasi parang ang dami ngayon. O yan, mga nakasagot sila, o 'di ba? So may score din 'yun. So at least nakapag-practice kayo. Okay. So sige, send ko na lang ulit parehas. Papasend ko parehas para masagutan niyo po siya ulit. Okay? So at least makapag-practice kayo bago mag December 10. Okay. So yun guys, thank you for listening to me and God bless po sa exam nyo po sa darating na December 10. Okay, so ibibigay ko lahat ng kailangan mo para lang makapag-review kayo ng maayos at makapag-practice pa kayo sa mga araw na yun. Pero suggestion ko po, katulad ng sinuggest ko sa civil service exam before, bago po mag-exam, mga ma'am sir, wag na kayo mag-review. Okay, mga ma'am sir, bago po mag-exam, wag na kayo mag-review, magpahinga na po kayo. Okay, relax. Yung tamang relax lang, wag yung masyadong relax. Relax lang, okay? Bigyan niyo po ng time yung utak niyo magpahinga. Okay? Kaya kahit isang araw na pahinga na talagang wala lang, chill day na lang, peace of mind day. Okay? Wag niyo pong i-overdrain yung utak. Okay po? May mag-unwind kayo kahit isang araw, yung tama lang. Okay po? Para at least pagdating ng araw na yun, parang muscle kasi ang utak eh. Parang laki ng muscle.
parang muscle po yung utak. Kailangan po talagang pinapahinga. So, at least magpahinga kayo 2 or 1 araw bago mag-exam. Okay po? So, thank you po and good night. Thank you po. Bye. Bye-bye, bye-bye. So, by Sunday po, try ko siyang ayusin. Try ko siyang i-send. Ayusin ko na po siya by tomorrow. Okay. Thank you, thank you. Ingat, ingat, ingat. God bless everyone. Visit. Okay. Thank you po.